Magandang araw mga kabiyahe. Samahan ninyo ako sa isang hindi malilimutang paglalakbay. Babalikan natin ang nakaraan ng ating mahal na Pilipinas. Alamin natin ang kwento ng ating bansa. Simula sa mga unang tao na tumuklas ng ating mga isla, hanggang sa pag-unlad ng Pilipinas ngayon. Ito ay kwento ng katapangan, kagitingan at pagmamahal sa bayan. Tara na, tuklasin natin ang kwento ng Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may sarili na tayong kultura at maunlad na pamumuhay. May mga barangay na pinamunuan ng mga datu. Ang mga sinaunang Pilipino ay magagaling sa pagsaka, pangingisda, at pakikipagkalakalan. Nakikipag-ugnayan sila sa ibang bansa tulad ng Tsina, India, at Japan. May sarili silang paniniwala at sining. Makikita natin ito sa mga lumang bagay na nahukay sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Isa na rito ang mga kuweba ng Tabon sa Palawan. Dito natagpuan ang mga labi ng taong Tabon, patunay na mayroon na talagang sibilisasyon sa ating bansa noon pa man. Dumating ang mga Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan noong 1521. Ang kanilang pagdating ay nagdala ng malaking pagbabago sa ating kapuluan. Nagtagal ng mahigit 300 taon ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa loob ng panahong ito, maraming aspeto ng ating kultura at lipunan ang naapektuhan. Dinala nila ang Kristyanismo at itinayo ang unang simbahan sa Cebu. Ang relihiyong ito ay naging malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan. Pero hindi naging madali ang pananakop. Maraming Pilipino ang naghimagsik at lumaban para sa kanilang kalayaan. Maraming beses na lumaban ang mga Pilipino dahil gusto nilang maging malaya. Ang kanilang tapang at determinasyon ay hindi matatawaran. Isa na rito ang pakikipaglaban ni Lapu-Lapu, ang bayani na tumalo kay Magellan sa makasaysayang labanan sa Mactan. Nariyan din ang kagitingan nina Andres Bonifacio at Jose Rizal na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa marami. Dahil sa kanila, lalong lumakas ang loob ng mga Pilipino na ipaglaban ang ating bayan. Ang kanilang mga kwento ay patuloy nagbibigay ng inspirasyon sa atin hanggang ngayon. Section 4, mga bagong mananakop, mga bagong laban. Natapos ang pananakop ng mga Espanyol pero dumating naman ang mga Amerikano. Nagkaroon ng digmaan at natalo ang mga Pilipino. Sinakop tayo ng mga Amerikano. Nagtayo sila ng mga paaralan at tinuruan tayong magbasa at magsulat. Pero hindi rin sila nagtagal. Dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig at sinakop naman tayo ng mga Hapon. Maraming Pilipino ang naghirap at lumaban kahit natatakot sila. Naging simbolo ng katapangan ang Death March at ang labanan sa Bataan. Kahit mahirap, hindi nawalan ng pag-asa ang mga Pilipino na balang araw, magiging malaya rin tayo. Section 5, Kalayaan at Pagsibol ng Bagong Bansa. Noong Hulyo 4, 1946, binigay ng Amerika ang kalayaan ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang araw na nagbigay daan sa ating kasarinlan. Ito ay isang mahalagang araw dahil dito nagsimula ang ating bansa. Ang ating mga ninuno ay nagdiwang at nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang kalayaan. Pero hindi pa dito nagtatapos ang paglalakbay. Ang kalayaan ay simula pa lamang ng mas mahaba at masalimuot na paglalakbay. Marami pang pagsubok ang dumating sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay hinarap ang mga hamon ng panahon, mula sa pagbangon mula sa digmaan, sa pagpapalago ng ekonomiya, at sa pagpapatag ng demokrasya. Ang bawat hakbang ay nagdala ng bagong pag-asa. Maraming pinuno ang nanguna sa bansa. Sila ay nagbigay ng inspirasyon at gabay sa ating pag-unlad. Bawat isa ay mayroong naiambag sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang kanilang mga sakripisyo at dedikasyon ay nagbigay ng lakas sa ating bayan. Ang mahalaga, patuloy na umuunlad ang Pilipinas. Ang ating bansa ay patuloy na nagbabago at nagiging mas matatag. At ang mga Pilipino, patuloy na lumalaban at nangangarap para sa magandang kinabukasan. Ang ating mga pangarap ay nagbibigay ng direksyon sa ating mga hakbang. Section 6, Mga Landas ng Kasaysayan. Maraming lugar sa Pilipinas ang nagpapaalala sa atin ng ating nakaraan, mga lugar na puno ng kasaysayan at alaala. Ang Intramuros sa Maynila, na dating sentro ng kapangyarihan ng mga Espanyol, ay isang perpektong halimbawa. Ang Barasoain Church sa Bulacan, kung saan idineklara ang unang Republika ng Pilipinas, ay isa pang mahalagang PUC. Ang Corregidor Island, na nakasaksi sa katapangan ng mga sundalong Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig,
ay isang lugar ng kabayanihan. Ang mga lugar na ito ay hindi lang basta bato at gusali, kundi mga saksi sa ating kasaysayan. Sila ay simbolo ng ating pinagmulan, ng ating mga ninuno at kanilang mga sakripisyo. Mga paalala sa mga pinagdaanan natin, mga pagsubok na nalagpasan, at mga tagumpay na ating ipinagdiriwang bilang isang bansa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may kwentong naghihintay na matuklasan, mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon, mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala sa atin kung sino tayo at kung ano ang ating pinagmulan. Mabuhay ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kasaysayan at kultura.